Good morning, everyone. Kaya may buntag sa matag usa. We are, as a family, and also Rose family, and also Tobias, we are really glad that we can meet you again. Akong pamilya o ang pamilya ni Martay o si Tobias, nalipay kay mi nga nakabalik mi o nga mahimamat namo kamong tanan. It's just by the grace of the Lord Ug pinagi ra gyud sa grasya sa Ginoo that we have the opportunity to come here. nga naami oportunidad nga makabalik, makaanhi pagbalik dinhi sa inyong nasod. Show the trees, Pinagi sa mga kakahuyan, you give us breath in our lungs. naghatag kini oxygen para namusod ngadto sa atong baga para maghinhawa ta. That's why you give us strength to do our work. Aron nga makapadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo natay kusog nga makabuhat sa atong mga buluhaton. And through our work, we earn money. Ug pinagi sa among trabaho dito kamusad naka-angkon kita ga kwarta income sa atong pangtrabaho. And that's why we are here. Ug mao nay rason nga ni ami kay ang Dios nag-provide sa among mga panginahanglan. So all the honor to God. So ang tanang pagdayeg pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Today, I tried to prepare a message. Karong adlaw ako gyung gipaningkamutan nga makaandam ko mensahe para kanato. But the message today is just an introduction. The message today is just an introduction. Ang atong mensahe karon kining waling atong padungog karon usa lamang kini siya ka sinugdanan. Because when you left the church after the sermon, Tungod kay kung mapauli na mo niya human sa atong pagsimba human mo makapaminaw sa wali, then I hope and I wish ang akong paghinaot ug ang ako ang hando mao kini that you the rest of the week you study about what we try to preach today. nga iniguli ninyo sa inyong balay, padayunon ninyo pagtuon ang pulong sa Ginoo nga inyong nadungog karon adlaw karong Domingo. Same like what the Bereans did in Acts 17. Pareha sa gibuhat sa mga Kristohanon dito sa Berea nga human sila naminaw sa pulong sa Dios ilang gikinabuhi ang pulong sa Ginoo. When Paul is there to preach, Kung dito na si Pablo silang lugar ug magwali ngadto kanila, then they study the scripture. ilahang giablihan ang ilang mga Biblia. If what Paul says, it is the truth, yes or no? Nga kung kanang gisulti ni Pablo, tinuod ba gyud ginasulat sa Biblia, ilang tukion, ilang susihon sa ilang Biblia, ilang ablihan. And it makes Paul really happy. Kung nalipay kay si Pablo sa maon ilang kinaiya. Because also in that time, there are many gospels around him. Kay tungod di atong panahon na naay daghang mga nagwali ug dili mao nga pulong sa Dios. And also in the time where we live right now, Ug nining panahon nga atong gikinabuhi karon, nining panahon nato karon, there are many false preachers. naay daghan rong mga bini nga mga magwawali, dili tinuod nga mga magwawali sa pulong sa Dios. So if you want to know that I am a false preacher, Kung gusto mong masayod kung ako tinuod ra pud ko nga magwawali, you need to study the Bible by yourself. kinahanglan gyud nga inyong tan-aw diha sa inyong Biblia kung tinuod ba gyud kining akong gisulti. That's why what I say today, Mao na nga ang akong isulti karong adlaw, just an introduction. usa lamang kini siya ka sinugdanan, dili ni mao gyud ang tanan, sugod ra gyud ni. And for someone here, this message will make you happy. Ug tingali nayuban ninyo nga kini nga mensahe makalipay ninyo. But maybe for the other one, Apan tingali sa uban, this message will make you sad. tingali kini mao nga wali makahimo ninyong masubok kamo nga maminaw ani. So today, when you have your Bible, you can open your Bible. So karon kung naamoy Biblia, pwede ninyo ablihan gyud ang inyong Biblia. And we go to Revelation 1. Ug adto kita magbasa karon sa Gipadayat kapitulo 1. But before we read the scripture, I will ask Pastor Russell
pray for this Kaysa week. dili pa ta magbasa sa pulong sa Dios, atong iduko itong mga ulo magamputa, mga itagkaalam sa Ginoo. Amahan mo nga langit nun, dako nga mong kalipay o Dios, nga kami imong ihiusa karon. Salamat kayo Ginoo, nga usa kini kadako nga oportunidad o pribilehiyo sa matag usa. Nga niya kami karon Ginoo, maminaw kami sa imong mga pulong, nga pinaagi sa imong halakad o Dios, makigsulti ka kanamo. Ginoo, ablihi ang among mga salaputan o makasabot kami. Aron Ginoo, dili lamang kami maayong maminaw, maayong mubasa sa imong mga pulong, labaw sa tanan ang ipangayo Dios na pinagi sa balang Espiritu, pinagi sa imong gahom Ginoo, among ma-apply, among ma-aplikan sa among kinabuhi, ang imong mga pulong, ang imong mensahe karon namong madungog. Giampo na mo kini tanan dalam sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, Pastor Rizzo will read Revelation 1 from 9 till 20. Okay, atong basahon ang Ipadayag Kapitulo 1 sugod sa versikulo 9 ngadto sa versikulo 20. Nagingon din niya ang pulong sa Dios, ako si Juan na inyong igsuon ug ingon nga sumusunod ni Jesus, nakig-ambit kaninyo sa mapailubong paglahutay sa mga pag-antos nga modagat kanila nga sakop sa gingharian sa Dios. Gidala ako ngadto sa pulong sa Patmos tungod kay gisanyaw kuman ang pulong sa Dios ug ang kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Sa adlaw sa Ginoo gigamhan ako sa espiritu ug nadungog ko gikan sa akong luyo ang pusog na tingog nga milanog sama sa usa ka trompeta. Mingon kini, isulat ang imong nakita ug ipadala ang imong sinulat ngadto sa 7 ka simbahan, sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardis, sa Philadelphia ug sa Laodicea. Milingi ako pagsusi kung kinsay nakigsulti kanako ug nakita ko ang 7 ka bulawan nga butangan suga. Sa taliwala niini nagtindog ang dawtaw nga nagsultog og piste nga sangkog sa iyang tiil ug gibaksa ang iyang dughan og bakos nga bulawan. Ang iyang buhok puti kaayo ug ang iyang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo. Ang iyang tiil sama sa bronze nga tinunaw sa hudno ug unya gipasinaw ug midahunog. Ang iyang tingog sama sa dakong busay. May gikuptan siyang 7 ka bituon sa tuon niyang kamot ug midula sa iyang bakbak ang hait nga espadang duhay sulab. Sulaw ang iyang naong ingon sa adlaw sa udtong tutok, sa pagkakita ko kaniya natumba ako sa iyang tiilan, daw patay unya gitapikon niya kanako ang tuon niyang kamot ug mingon siya, ayaw kahadlok, ako ang sinugdan ug ang katapusan, ako ang buhi. Namatay ako apan tan-awa, buhi ako ug dili na gayon mamatay, ilalom sa akong gahom ang kamatayon ug ang Hades. Isulat ang mga butang nga imong nakita, ang nahitabo karon ug ang mahitabo niya. Ania ang tinagong kahulugan sa 7 ka bituon nga nakita mo sa akong tuong kamot ug sa 7 ka bulawan nga butangan suga. Ang 7 ka bituon mao mga anghel, sa 7 ka simbahan ug ang 7 ka butangan suga mao ang 7 ka simbahan. Thank you. So when we start in verse 9, then John starts, I John, your brother. Ato makita diya sa bersikulo 9 nga si Juan nagpaila-ila siya sa iyang kaugalingon nga siya mao ang atong igsuon. Ang iyang ngalan mao si Juan. And this morning I can start, I am William, your brother. O karon sama ni Juan, pwede po kong magsugod o magpaila-ila ko ninyo ako ngalan, ako si William. And proclaim the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ. So I read the first verse again. O mao kini ang gisulti ni Juan, nga inyong igsuon nga sumusunod ni Jesus, naging-ambit kaninyo sa mapailubong paglahutay pinaagi sa grasya sa Dios. Yes, because in this life, yes, all our tribulations, right? Tungod kay sa atong pagkinabuhi, di ba mga igsuon, nakakitay daghang mga pag-antos, nakakitay daghang mga kalisdanan. You have your own circumstances, but we in the Netherlands, and in my personal life, I have my own
circumstances. Namoy mga problema sa inyong kinabuhi o kami po dito sa Netherlands, naapod may mga problema sa among kinabuhi. Kitang-tanan natay mga nagkalain-lain nga circumstansya sa among kinabuhi. Sometimes it feels like pressure or what John calls tribulations. Ug mao na nga ingon si Juan dinhi nga kini mahusay makahatag nato og pag-antos o kabug-at sa atong kinabuhi. The last 3 days we have a very nice youth camp. Sa milabay nga tulo ka adlaw nindot kaayo ang camping sa mga batan-on. And on the last day, Ug diha sa katapusang adlaw, the campers, they are making at least a nice picture. ug nga sa katapusang adlaw usa sa ilang magibuhat sa mga campers, nag-drawing sila sa bond paper na sila gi-drawing nga nanghulagway sa ilang kinabuhi. And in the last day, we don't know that before. Ug nga diha sa katapusang adlaw, wala gi masayon, wa mi mag-expect nga mao kay mahitabo. They explain what means that image. Ug dito kay kami may gipili nga mga hurado or judge mo na nga i-explain nila tagsa-tagsa unsay kahulugan sa ilang gi-drawing, sa ilang gi-drawing sa ilang bond paper. And when the children explain what is the brokenness of life or what's happened in their lives, Kung sa dihang ang mga batan-o nagsugod na o hulagway sa ilahang kinabuhi nga grabe day ilahang mga problema nga grabe day ilang mga kalisdanan sa kinabuhi. we see a lot of tribulation. Amo nakita o amo pong nasinati na feel na mo kung unsa lay kalisod ang kinabuhi nila tungod sa ilahang gipaambit sa amuang meaning kahulugan sa ilang drawing. So all of you have your own image. Mao na nga kada usa nato dinhi kitang tanan aduna kitay nagkalain-lain nga istorya sa atong kinabuhi. And it spokes something what's happened in your life. O kana nagahulagway na mahitungod sa unsay nahitabo sa imong kinabuhi. So today I hope that this message will encourage you. Ug mao na nga karong adlaw hinaot na kining mao nga mensahe makadasig ni natong tanan. That's why I have two Points. points. Yes. Ada mo na nga doon ako duha ka punto aron nga inyong mahinumduman ang akong wali karon. An awe-inspiring encounter with Jesus. Usa ka kahibulungan o nga nindot kaayo nga makadasig nga paghimamat diha kang Kristo Jesus. And the second one is the longing or the desire for an encounter with Jesus. Ug ang ikaduha nga punto mao ang atong gusto, nag-desire kita nga makahimamat nato sa Jesus sa atong kinabuhi. So in this situation, John is on the island Patmos. Ug ato makita dinhi nga sa sitwasyon sa kinabuhi ni Juan naa siya sa isla sa Patmos. It was a hard situation. Usa ka to kalisod nga sitwasyon sa kinabuhi. They take his freedom. Gikuha nila ang kagawasan ni Juan. And he is alone on an island. Ug nag-inusara siya dito sa gamay nga isla sa Patmos. No parents, Wala siya mga ginikanan dito, no friends, wala siya mga higala, no one. wala gyud bisag usa nga kauban niya dito. And then there's written he is in the day of the Lord. I think he is praying. Ug nga nagsuwat diri atong gibasa nga sa diha sa adlaw sa Ginoo, iyang nakita kini mao nga panan-awon. And then he heard behind him a loud voice, Ug dito sa likod niya nakadungog siya dako o kusog kayo nga tingog. same like a trumpet. Sama kini sa trumpeta. He heard, and you can read it in verse 11, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Ug mao kini ang dakong tingog nga nadungog niya, miingon kini. Ako ang sinugdanan o ang katapusan. And the Apostle John, Ug si Apostol Juan, he knows the Bible. nagahibalo siya sa balaang kasulatan, nagahibalo siya sa Biblia. And when you read in the prophet Isaiah, Kung atong basahon dito sa sinulat ni Propeta Isaias, they always also there Jehovah is
He called his own name the first and the last. Kung ato kong mabasa dito sa gisulti ni Propeta Isaias na gitawag ang Dios nga sinugdanan o katapusan. So the first, he recognized. Ug mao na nga si Juan nakaila siya sa tingog nga iyang nadungog. And then he turned around Ug siya minglingi ngadto sa maong tingog. because he wanted to look Tungod kay gusto siyang utanaw o kinsa ang nakikistorya niya. who is the voice who spoke to him. Kinsa katong tingog nga nadungog niya. And then he see a vision. Ug dito nakita niya kining maong nga pananawon. We see, you can read it in verse 12. Ato kining mabasa sa bersikulo 12. We see 7 golden lampstands. Paglingi niya o pagsusi kinsay nakigsulti kaniya nakita niya ang 7 ka bulawan nga butangan ng suga. And in the midst of this standard, there is the Son of Man. Ug sa taliwala niini nagtindog ang dawtaw nga nagsul-ob og bisti nga sangko sa iyang tiil ug gibaksa ng iyang lugar tapos ng bulawan. Is there a moment in your life that you are silenced for the Lord? Nabay panahon sa inyong kinabuhi nga mura pud mo ginana nga nahilo mo at ubangan sa Ginoo. So can you make this image in your head? Pwede ba ninyong una-unaon o nga mag-una-una mo nining mao nga hulagway dahil sa inyong panguna-una? See, there are old men sitting on the beach, Ug naay tao nga naglingkod dito sa may baybayon. and then they see there a mighty vision. Ug dito sa maong baybayon nakita niya ang dako kayo bindot kay nga pananaon. And they see the Son of Man. Ug dito nakita niya ang anak sa tao sa iyang pananaon. And he recognized him a little bit because he walked 3 years with him. Tungod kay nakikuban siya sa Ginoo tulo ka tuig, mao na nga nakaila si Juan sa maong pananawon sa maong tao. But now there is no crown on his head. Apan karon wala na makita nga korona diha sa iyang ulo. There are no cross anymore. Wala na makita pod nga nalansang siya dito sa cross. We see there a mighty, a glorified, a holiness Son of Man. Ug dito nakita na niya dito ang halangdon o ang giisa na nga anak sa tao. And he stands in the midst of the 7 lamps. Ug dito nagbarog siya kauban dito sa 7 ka mga butanganan sa suga. And these lamps, that means they are the churches. Ug kining mao nga mga suga nagpasabot kini o nagsimbolo kini sa mga kasimbahanan. So that means that the Son of Man is in the midst of the church. Ug mao na nga ato masabtan nga ang anak sa tao naa siya taliwala sa mga kasimbahanan. And I hope that this morning you experience Him a little bit. And maybe more and more, and it will grow. Kung hinaot nga nining adlaw ning buntaga inyo usab masinati kung unsa kanindot nga makauban ninyo ang anak sa tao nga mao si Ginoong Hesus. Ug nga magkadako kini nga magkadako samtang magpadayon kamo sa pag-alagad kaniya. That the Son of Jesus is the Son of God, of man, is in our midst. Nga ang anak sa Dios, ang anak sa tao naa siya sa taliwala kanato. And then, that's very nice to read. Ug nindot kayo nga ato ni siyang mabasa nga kamatuoran. He made this image what he see good in his mind. Ug nga si Juan iyang yung huna-huna pag-ayo ug nindot kayo ang mao nga panan-aw nga iyang nadawat gikan sa Dios. He see the Son of Man, and he is clothed with a garment down to the feet. Ug aya nakita ang anak sa tao nga naay sa nina sangko gayud ngadto sa iyang tiil ang iyang gisulob nga sanina. And Bisti. he read because later he read this what he see. He read
really good the details. Iyag yung gihulagway ang mga detalye sa iyang mao nga pananaw. Because this long dress is still his feet. Tungod kay kining bisti sa anak sa tawo, niabot gyud ngadto sa iyang tiilan ang iyang gisulod nga bisti. So we see the Son of Man without a crown with thorns, So nakita niyang anak sa tawo nga wala nay korona nga tunok sa iyang ulo, but he see the strop in his feet. o nakita niya ang basahon. Nakita niya ang uwat ngadto sa iyang tiil. Yes. And we have a golden what? Na siya bulawang bakos, nagibakos sa iyang hawak. Golden band. Yes, golden band. And that means that in that time, it means a long dress is a dress of honor, of a statue. Kung mao kana ang kahulugan nga kung atang tawo gisuluban og taas nga bisti kutob ngadto sa iyang tiil, usa na siya ka bulagway nga usa ka halandon ang mao nga tawo. Importante siya nga tawo. And that means that he see the King of Kings. Nagpasabot kini nga siya nakakita siya sa hari sa mga hari. Ang anak sa tawo mao ang hari sa mga hari. And his chest, this long dress shows that he is the king. O kini mao nga taas niya nga bisti, nagpasabot kini nga siya usa ka hari. And then you look upon his head. Unya iyang gitan-aw dito dapit sa ulo, His hair wherewith like wool, ang iyang buhok puti kaayo, and white as snow. sama kini kaputi sa niebe. When you read the Daniel 7, it's not necessary to search, but when you read Daniel 7 verse 9, you can read the same verse. O kung atong tan-awon ko ni dito sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 9, so sama gyapon nga pagkasulti atong makita dito nga mao kini ang pagkahulagway. In this Bible verse, Daniel 7 verse 9, it is written about an old man. O dito sa Daniel kapitulo 7 bersikulo 9, na sulat dito ang mahitungod sa usa ka tigulang nga tawo. And the image of an old man O ang imahen sa mao nga tigulang nga lalaki dito sa mao nga bersikulo, it speaks about wisdom, nagapasabot o nagahulagway kato mahitungod sa kaalam, about holiness, mahitungod sa pagkabalaan, about clear, about sa pagkadayag klaro, without brokenness. walay pagkaguba o walay pagkabuak, tibuok. So you see a long dress till the feet. Nagkakita siya ko sa kataas nga bisti kutob ngadto sa tiil. You see a golden band. Ug nakakita siya ko sa kabulawang bakos, di bakos sa mao nga bisti. Yes, it speaks about the gospel and the kingdom and how holy he is. Ug nagpasabot kini mahitungod sa maayong balita sa gospel ug sa gingharian ug sa mahitungod sa pagkabalaan sa Ginoo. And you see his head, O dito nakita niya dito sa ulo dapit full with wisdom. na puno kini sa kaalam. And it means that he is more wise than every man on earth. Ug nagpasabot kini nga atong Dios mas labaw ang iyang pangunahuna. Maalam siya labaw sa tanang mga tao. And then you see his eyes. O diha sa iyang pananaw nakita niya ang mata, mga mata sa anak sa tao. And there is a flame of fire. Dito nakita sa mata sama kini sa nagdilaab nga kalayo. So, did you make the image in your head already? Inyo ba nang gihuna-huna po? I-imagine ninyo sa inyong huna-huna ang maong nga hulagway? When you
Can you understand when you see this in real? O nakakita ba mo unsa kay inyong unsa kay mahitabo ninyo kung makakita kamo ni ining sama sa mao nga pananaw? Can you understand why I read the all inspiring encounter with Jesus? Nakakita mo, nakasabot mo nga nung gitawag nako ang akong unang punto nga usa ka kahibulungan o makadasig nga encounter o paghimamat ni Kristo Jesus. We see the eyes full of fire. O dito nakita ni Juan ang mata sa anak sa tao nga sama sa nagdilaab nga kalayo. And that means this King of Kings, the one who has the most wisdom, he is more wise than all of us. Ug nagpasabot kini nga ang ato ang Dios, ang Ginoo nato, mas maalamon siya kumpara sa tanang mga tao tungod kay siya ang hari sa mga hari. He is also a righteous judge. Ug usa-usab siya kamatarong nga maghuhukom. That is maybe a problem for you. Kung mao ka na ang ato ang nakita karon nga kabug-aton ining adlaw. 1 Corinthians 5 verse 9 says, Unang Korinto kapitulo chapter 5 verse 9, kapitulo 5 bersikulo 9, it is written that every one of us stand before the judgment seat of Christ. nakitang tanan day mabutang adlaw nga mobarog kita atubangan sa Ginoo ug ang Ginoo maglingkod nga maghuhukom para mohukom kanatong tanan. And the Son of Man is a righteous judge. Ug ang anak sa tao nga naglingkod sa trono usa siya ka mataro nga maghuhukom. And on earth we have unrighteous judges. Dinhi sa kalibutan naatay mga maghuhukom pero dili nato sila matawag nga mataro nga mga maghuhukom. But God is a righteous judge. Apan ang Dios ang Ginoo usa ka mataro nga maghuhukom, usa siya ka tarong nga huwis or judge. So when he sees his head full of the glory of God, So diha nakita niya ang ulo sa mga anak sa tao sa iyong pananawon nga napuno sa kaalam ug himaya sa Dios. I was thinking about this situation with Moses. Akong na hunahunaan, hinumduman ang sitwasyon ni Moses kayong kinabuhi. And Moses asked the Lord, Lord, show me your glory. Ug dito atong mahinumduman na si Moises nag-ampo po, Ginoo, ipakita kanako ang imong naong, ang imong himaya. But God said to him, that's not possible. Ug ang Dios ningon kang Moises, Moises dili na pwede. A man cannot see me. Ang tao dili pwedeng mututok or mutanaw nako. We have a sinful flesh. Tungod kay ang tao makasasala ug ako balaan. We cannot see him. Ug mao na nga dili kita pwedeng mututok sa Dios. But then God showed him only the backside of his dress. Mao na nga si Moises ipakita lamang sa Dios sa luyo nga bahin sa iyang bisti. And also his face is shining like the sun. Ug ang naong sa Dios sama kini ka suwaw sa adlaw. And no one can see him anymore. You need to cover his face. Mao na nga ang tao dili gid pwedeng mututok sa Dios kay grabe ka suwaw ang Ginoo sama sa adlaw, mabuta ka. Can you understand what John sees in this? So karon na inyo na bang nakita unsa ka kahibulungan o kakatingalahan ang pananaw nga nakita ni Juan? So this is a serious message. So mao na nga usa kini ka seryoso nga mensahe. The man of God in the midst of the church. Ang anak sa tao diha kaliwala sa mga kasimbahanan. He is a king. Usa siya ka hari, He is a man full of wisdom. usa siya ka tawo nga puno sa kaalam. And then he is also a judge, a righteous judge. Ug usa-usab siya ka matarong nga huwis o maghukom. Then we go to verse 15. Dari kita nga karon sa bersikulo 15. Then his feet, when he looked to his feet, were fine
like breast. Kung sa diyan mitanaw siya sa tiil, ang iyang tiil sama sa bronze nga tinunaw sa hudno. And is refined in a furnace, and his voice as sound of many waters. Ug unya gipasinaw ug midahunog ang iyang tingog sama sa dakong busay. So normally, Sa naandan, your feet are maybe the most dirty part. parts of your body. Normal man siguro na nga ang atong mga tiil mao na pinakahugaw nga bahin sa atong lawas. We have shoes, so we can cover our feet a little bit. Mao na nga nakitay mga sapatos aron nga matabunan ang tiil para dili mahugaw. But in the time of the Jews, Apan sa panahon sa una sa mga Hudiyo, they have only slippers like a lot of you. sa ilang panahon sa una, ilang ordinaryo nga isulod ka na pareha sa inyo, mga pareha sa chinilas, mga sandalyas. And they walk on the dirty sand, Unya, maglakaw-lakaw sila sa abog nga yupa dito sa ilang lugar. on the streets. Ang tanang mga kalye dito sa ilang lugar. And you know the situation that Jesus washed the feet of the disciples. Mao na nga makasabot mo nga nung gihugasan ni Jesus ang tiil sa iyang mga disipulo. Normally the slaves do that O ang kalabanan gyud ang hugas sa tiil katong mga ulipon. because it was a dirty work. Tungod kay usa ka nakahugaw nga trabaho at igugas ka sa tiil. Di ba? No one likes to wash the other feet. Wala yung tao gustong mahugas sa tiil sa laing tao. Kay hugaw na. And then that's why it's amazing that he see you look to the feet. Mao na nga indot kayo nga si Juan mitanaw siya sa tiil sa Ginoo sa iyang pananaw. And I read, and I was yesterday together with Tobias. Unya ako ning gibasa, unya kauban ako gahapon si Tobias. I asked him to help me with this message. Akong giingnan akong amigos Tobias nga tabangi ko aning mao nga mensahe, Tobias. And we read here on my paper. Unya akong gisulat din niya sa papel. This man can endure God's judgment. O kini mao nga tao makaanto siya sa paghukom sa Dios. Because his feet are blinking like the sun. Tungod kay niyang tiil nagsuwaw kini sama sa adlaw. It's not dirty anymore. Wal dili na kini hugaw. Limpyo na. He as the King of Kings and the Judge as Judge will come and cannot be contradicted and cannot be escaped. Mao na nga nagpasabot kini nga ang anak sa tao nga atong Ginoo maong hari sa mga hari ug siya ang matarong nga huwis ug nga moabot siya ug nga wala na gyoy makapildi pa kaniya. If God, if this man can go before God, Ug kini mao nga tao makalakaw kini kauban sa Dios, tubangan sa Dios. because he is clean, he is pure. Tungod kay siya limpyo ug putli, way sala. When you have in your personal life, Kung diha sa inyong personal nga kinabuhi, you have a meeting with God. kung makighimamat na unya mo sa Dios, How are you? kumusta man kung inyong mahimamat ang Ginoo, kumusta man kaha ang inyong kinabuhi? Are you already washed through the blood of Jesus Christ? Nalimpyuhan na ba, nahugasan na ba inyong kinabuhi sa hamiling dugo ni Kristo Jesus? Are your sins washed through His blood? Kung nga nalimpyuhan na ba mo pinagi sa dugo ni Kristo Jesus? Napasaylo na ba ang inyong mga sala? You know, when we are in Christ, Abi ninyo mga igsoon, kung naakita ni Kristo, we are also washed, we are also clean, we are also pure in Christ. mao na nga kung tinud-anay na kita nga nana ni Kristo, limpyo na kita, o nga gipakamataron na kita tungod sa atong pagtuo niya ni Kristo. Because listen to the next verse. Verse 16. Atong tanawon din sa versikulo 16. In his right hand
Diha sa iyang tuong kamot, he had 7 stars. na siya gikuptan nga 7 ka bituon. And later in chapter 20, he explained what is the meaning of the 7 stars. Ug diha sa kapitulo 20 gipasabot niya unsay kahulugan sa 7 ka bituon. But it is in his right hand Ug naa kini sa iyang tuong kamot gikuptan niya ang 7 ka bituon. till verse 20. Ug diha sa bersikulo 20, You read that 3 times, the right hand. ug atong mabasa diha katulo ka beses ang tuong kamot. This is the first time, and then the second time, Mao kini ang unang beses nga gisgutan ang tuong kamot sa bersikulo 16. it's about the next sword. So listen, here in verse 16, out of his mouth, so he looked first to his feet and he go back and he watched his mouth, and out of his mouth he see a sword. Ug nga sa dihang nagtan-aw siya sa tiil, human sa tiil niya di gitan-aw dito sa babaw sa bakba, ug gikan sa bakba ning gawas ang espada nga duhay sulat. A sharp, two-edged sword. Usa kini kahait nga espada nga duhay sulat. And when you read Ephesians 6, Kung atong basahon dito sa Efeso 6, there is written that the word of God is that sword. ug atong mabasa dito nga ang pulong sa Dios sama kini pod sa espada nga duhay sulat. And also in Hebrews, maybe you can search it with me. Hebrews, O atong makita po diha sa Hebreo kapitulo 4, Hebrews 4, Hebreo kapitulo 4, versikulo 12. 12. get for me a moment. Hebrews 4, verse, yeah, 12 Hebreo and 4, 13. versikulo 12, 12 and 13. 12 o 13. Yeah. Basahon ako, kay ang pulong sa Dios buhi o maabtik o mas hait pa sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag o sa espiritu hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan o ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha o una-una sa kasing-kasing sa tao, walay butang nga matago gikan sa Dios, ang tanan dayag o makita sa iyang mga mata, o kitang tanan maghatag kaniyang husay atong sa atong binuhatag. So the word of God comes out of his mouth. The man, the King of Kings, the truth, the man of wisdom. So ang pulong sa Dios mugawas gikan sa iyang bakba. Siya ang tao nga puno sa kaalam, ug siya ang tao nga matarong. The word of God Ang pulong sa Dios is a sharp, two-edged sword. mao kana mga igsoon, ang pulong sa Dios sama kini sa espada, hait sama sa espada nga duhay sulat. Because when you read the word of God, Tungod kay kung atong basahon ang pulong sa Dios, it can cut down all your desires. makaputol kini, makahiwa kini, makasamad kini sa inyong kasing-kasing. It can cut down your own life. Makasamad kini o makaputol kini sa inyong kinabuhi. And you know, the word of God also do 2 things. Kung kay balo ka mong ngayon, ang pulong sa Dios, makabuhat usab og duha ka mga butang. It can protect you. Makapanalipod kini kaninyo, As a sword can protect against the enemy. sama sa espada nga imong magamit nga makaprotektar batok sa imong kaaway. But it can also treat you. Apan ikaduha, makaayo usab kini kanimo. Because when God is your enemy, Tungod kay kung ang Dios imong kaaway, and his sword is against you, so mao nang espada sa Ginoo batok kanimo. so are you with him Mao na ang pangutana, dapit ka ba sa Dios? or are you against him? O tingali, nakigbato ka sa Dios? Did you have the image of this man?
Kung nakakita mo kung unsay nakita ni Juan sa iyang pananaw, Can you see it when you close your eyes? kung inyong ipiyong inyong mata, inyo bang mahulagway ko ang maong pananaw? Then, verse 17. Niya arita sa bersikulo 17. This is the Apostle John. Nadiri si Apostol Juan. He walks more than 3 years, day by day, with him. Atong makita nga si Juan kauban ni sa Ginoo tulo ka tuig, adlaw-adlaw uyog ni siya. He was the one who lay down on his breast Mao chest. kini siya ang apostol sa Ginoo, tinun-an sa Ginoo nga pirming mo tapiko ng iyang ulo ngadto sa dughan ni Kristo Jesus. He was the one who standing far away from the cross and see his master hanging on the cross. Mao kini siya ang tinun-an sa Ginoo nga nabilin nga dito naghangad nga ang iyang agalon ang iyang Ginoo gilansang dito sa krus. He is the one who heard, God, my God, why you left me? Ug mao ni siya ang apostol sa Ginoo nga dito nakadungog sa diyan si Jesus misikit Ginoo amahan nga nung gibiyaan mo man ako. He is the one who understands that his son is up on his sin is up on his one who loved him really much. Ug mao kini siya tinun-an nga nakasabot nga ang iyang mga sala didto mao hinungdan nga nalansang ang Ginoo. He had a meeting on the mountain with this man. Ug mao ni makita nato nga nakighimamat siya sa iyang agalon dito sa mao nga lugar. And now we have a meeting with him again. Mao na nga dito sa bukid sa Kalbaryo iyang nahimamat ang iyang agalon nga nalansan karon nakighimamat na pod siya sa iyang Ginoo dito sa isla sa Patmos. So can you understand his reaction? So karon inyo na bang nasabtan unsa ka nindot ang relasyon ni Juan ngadto sa iyang Ginoo? He fall down on his knees. Mao na nga niyukbo siya o niluhod siya ngadto atubangan sa Ginoo. Niyukbo si Juan As a dead man. ug nahimo siyang sama sa patay na tao. It was his reaction. Maunay nahitabo sa iyang kinabuhi tungod sa iyang Because, kahingangha o kahadlok sa iyang pananaw. because God said against Moses, Tungod kay ang Dios ni sulti siya ngadto ni Moises, no one can see me. walay tao nga makatutok o makakita kanako. The parents of Samson, Samson, Ang mga ginikanan ni Samson, they think we see an angel, now we gonna be dying. mao na nga nagunaw na sila nga nakakita na sila kang anghel, unaw na nila patayin sila. And then he see there the image of the glorified blood of Jesus himself. Ug karon nakita nila ang usa ka pananaw nga mauna ang Dios nga nana sa himaya. And then here again the right hand. Ug karon atong makita na pud pagbalik ang tuong kamot. He lay his right hand upon him. Ug nga iyahang gitapion ang tuong kamot niya ngadto ni Juan. And listen what this man says with the sharp sword out of his Ug mouth. atong paminaw tan-awon karon ug unsay gisulti nining anak sa tao, gikan sa iyang bakba gigawas ang iyang pulong sama sa espada. A voice sounds of many waters. Ug ang iyang tingog sama kini sa dahunog sa mga katubigan sa kasapaan ug sa sama sa busay. And if you have a typhoon here and you heard the sea, Ug kung aduna kamoy bagyo dinhi sa lugar ug madungog ninyo ang kadagatan, this kind of voice he heard. mao kini ang klase sa dahunog nga iyang nadungog. Agurus. And he said, children, he said, Umingon siya, do not be afraid. ayaw kahadlok. I am the first and the last. Ako ang sinugdanan o ako ang katapusan. I am who lives. Ako kini. And I was dead.
Sa una patay ko, and behold, ug karon buhi nako. I am alive forever, Nabuhi nako sa walay katapusan hangtod sa kahangturan buhi nako. and I have the keys of Hades, or end of death. Ug naana nako karon ang yawi sa Hades ug sa kamatayon. And the things which are, and the things which will take place after this. Ug ang mga panghitabo nga mahitabo human niini. This is the man who's standing before John. Ug mao kini ang pananaw ni Juan nga nagbarog atubangan niya. He overwhelmed the dead. Nabanhaw na siya, buhi na siya. He is the one who has the keys of the dead. Ug mao na kini siya ang tao nga adunay yawi. And if this man is your Savior, Ug kung kining mao nga tao, kining mao nga Ginoo mahimo nimo manluluwas. the dead can never hold you. Ug ang kamatayon dili na makapugong kanimo. When you died, Kung ikaw mamatay, and Jesus is your Savior, ug si Jesus imong manluluwas, you can also with Him rise up out of the grave. sama ni Kristo Jesus, mabanhaw ka gikan sa kamatayon. So know this, and I hope there is a hope for you. Ug mao na nga akong panghinaot nga usa ka na ka buhing paglaom nga makadasig kanimo. So 3 times the right hand. Katulo ka beses atong nabasa ang tuong kamot. The right hand is a very important thing. Usa kini ka importante kayo nga butang nga mapamalandungan nato kung saning tuong kamot. In the culture of the Jewish, Diha sa kultura sa mga Hudiyo, because you know in Matthew there is written about the one who is on the right hand and the one who is on the left hand. dito sa Mateo atong mabasa nato nga adunay tuong kamot nga bahin o walang kamot nga bahin. The sheep and the goats. The sheep and the goats. And the mother of Shalom, Bathsheba, is sitting on the right hand of the king. Ang mama ni Solomon, si Bathsheba, naglingkod siya sa tukong kamot nga bahin sa hari. So, are you sitting on the right hand, Mao na ako pangutana karon, naglingkod ba mo sa tukong nga bahin? or God need to punish you on the left hand? Tungod kay kung naa mo sa wala nga bahin, silutan mo sa Ginoo. Because there is no safety. So tungod kay kung naa ka sa wala walay kaluwasan nga madawat din. I will read 2 more verses. Mobasa ko duha ka mga bersikulo. Revelation 19, Diri sa Pinadayag kapitulo 19, verse 15. bersikulo 15. There is also written about the sword. Naapot tay mabasa dinhi nga nasulat may tungod sa espada. As a righteous judge. Ingon nga matarong nga simbahan. Here again, now, out, and then, you know what is the difference between here, between chapter 1 and chapter 19? Ato makita karon dinhi ang kalahian sa kapitulo 1 o kapitulo 19 diri sa Kipadayag. Chapter 19, the man of the Son of Man is in the midst of the churches. Ato makita dito sa kapitulo 1 nga ang anak sa tao na siya taliwala sa mga kasimbahanan. And in the midst of the church, it's so necessary that we use the Word of God as a sharp sword. Mao na nga taliwala dinhi sa atong simbahan kinahanglan gamiton nato ang pulong sa Dios sama sa espada nga hait. That's why I start with, there are many false preachers in the time right now. Mao na nga gisugod ako kay nagsulti nga sa atong panahon karon magbantay ta kay daghan karon ang mga dili tinuod nga mga magwawali. So even what your parents says, Mao na nga kung unsay isulti sa inyong mga ginikanan, even what your best friend says, kung unsay isulti sa inyong mga sukod nga higala,
even what Pastor Russell says, Kung bisan unsay isulti ni Pastor Russell, even what I says, kung ano unsay akong isulti, if it is against the Word of God, kung kini supak sa pulong sa Dios, you need to cut it out. kinahanglan imo ka ng putlon, imo ka ng hunumon. That's why this man in the midst of the church, Mao na kining mao nga anak sa tao diha taliwala sa simbahan, this sharp sword come out of his mouth, ang iyang pulong sama sa espada nga hayop nga mogawas sa iyang bakbak. but here in chapter 19, Apan dinhi sa kapitulo 19, he's in the midst of the throne. nana siya taliwala sa iyang trono. There's the judgment. Nana siya ingon nga maghuhukom, nana ang paghukom. The Word of God cannot protect you anymore if you are not in Christ. Ang pulong sa Dios kung hukmanaw niya ka dili na makaprotektar kanimo. So if you have not the strength to cut it off now, Mao na kung wala kay kusog nga imo nang putlon karon. if you cut your sin out of your life, Mao na kung dili pa ka makadesisyon nga imong hunumon o putlon ang sala ug imo kining ilabay gawas sa imong kinabuhi. if you don't want to cut your own desires, Kung dili ka gusto nga imong hunumon ang imong mga lawasnon nga mga kailigon, if you want to still live for yourself, kung gusto gyapon ka nga ang imong buhaton ka ng imong gusto, then God stand. Then later, and what I said in 1 Corinthians 5 verse 9, mao na nga moabot ang adlaw unya nga moatubang ka ug hukman ka sa Dios tungod sa imong mga binuhatan. and you stand before the judgment seat of Christ, Sa dihang magbarog ka diha sa hukmanan ni Kristo Jesus, then God will cut you. mao na ang panahon nga ang Dios hukman kaniya ug putlon kaniya, You pungtuman kaniya. can read by yourself. Di mo ka nang mabasa sa imong pwede kang mabasa ni ano. So, 19 verse 15. Basahon na to kung namin Biblia diha sa Gipadayag kapitulo 19. Can you read it? ah, kapitulo 19 sa Gipadayag verse 15, versikulo 15. Migula sa iyang bakba ang hait nga espada nga gamiton niya pagbuntog sa kanasuran ug maghari siya kanila sa paaging mahigpit gayon ug pugpo niya ang ubas niya sa pug-anan sa kapungot sa Dios nga labing gamhanan. You see, Nakita ninyo? is it hard for you? Di ba bukat kayo nga mensahe na inyong madungog gikan sa Dios? You know what I say to the children in the youth camp? Mao ni akong gisulti sa mga kabataan dito sa camping, sa youth camp. You can make a nice smile on your face. Tingali pwede ka mopakita og nindot nga pahiyom sa imong naong. You can show a nice outside of your life. Tingali pwede nimong ipakita nga malipayon ka gawas, gawas sa imong sa imong panagway. Maybe you stand here before the pulpit. O tingali mo barog ka diri sa pulpito, tubangan sa mga tao. Maybe you can make a very nice version, O tingali makahimo kag nindot kayo nga pagsimba dinhi. and everyone thinks, oh, that's a nice Christian. O tingali mingon ni mga tao, oh, nindot ni siya nga Kristohanon kay malipayon siya, nagdayeg siya sa Ginoo. But be honest with yourself. Apan kinahanglan magmatinud-anon kita sa tong kaugalingon. In many places in the Bible, Naay daghang bahin diha sa Biblia. there is written that God is look in your heart. Psalm 139 out of my head. Mabasa na to nga daghang mga bersikulo sa Biblia nga nag-isgot ag sulti nga ang Dios ang iyang gitan-aw dili ang gawas kundi ang sulod, ang imong kasing-kasing mo ay gitan-aw permis Ginoo. The Lord sees your income and your outcome. Ang Dios nasayod siya sa imong pag-abot o sa imong paglakaw, imong pagsuot. You know, the Lord also see your thoughts. O ang Ginoo po nakabasa siya, nakabalo siya kung sa imong ginauna. Everything is clear for Him. Ang tanan dayag sa Ginoo wa gyud matago at tubangan sa Dios.
You cannot put your sin in your pocket. Dili pwedeng ibutang nimo ang imuhang sala diri sulod sa imong bulsa. For people you can do. O tingali imo nang matago atubangan sa mga tao. Your pastor, you can make nice words. O tingali sa atubangan sa inyong pastor makahimo mo nindot nga mga pulong. I hope this image, what we see this morning through the Word of God, Mao na nga gusto nako ang akong paghinaot nga makakita kamo sa ug panan-awon nga gikan sa Dios. that you realize it is serious. Nga inyong masabtan nga seryoso kaayo kini mao nga mensahe gikan sa Ginoo. There is a day of punishment. Adunay adlaw sa pagsilot nga madawat ang tao. Brothers and sisters, Mga kaigsuonan, for the one who knows, maybe my life is St. Paul written in Romans 7. ang Dios nasayod siya kanato o tingali pareha sa nahitapos kinabuhi ni Pablo nga nasulat niya sa Roma kapitulo 7. I see my life and the good things, what I want to do, I don't. Ingon si Pablo nga nasayod siya sa mga maayong butang na gusto niyang buhaton. And the good thing, the bad things, what I don't like to do, I do. O kang nahibog nga ni Pablo nga ang katuhin ng mga butang nga iyang ikasilagan, mauna na iyang ibuhat. Did you recognize them? Naka-relate pa mo anak mga igsoon, sama pa mo ni Pablo nga gusto mong mabuhat o maayo, pero ang inyong mabuhat ang daotan. And you understand that Paul ended this chapter. Mauna nga nasulat ni siya sa pasahon, nagisulat ni Pablo, kay mauna ang experience ko ni Pablo sa iyang kinabuhi. And he said, who can cut me out of this flesh? Mauna ingon si Pablo, kinsa man ang makaluwas ka nato, kinsa may makaluwas ka nako, iining mao nga problema. But that is not the end. Ang pandili ka na mao katapusan. Romans 7 is not the end. Ang Roma Kapitulo 7, dili na siya mao ang katapusan. And I will you, brothers and sisters, encourage you. Mao na nga gusto na kong gasigon kamong tanan, mga minahal na kong mga kaigsuonan. Because, your circumstances is different than mine. Nasayod ko lahi-lahi tag mga problema, lahi imuhal, lahi ko nang akuha. We live, all of us in the same sinful flesh. Apan ang kamatuoran mao kini nga kitang tanan bisag unsay ato ang rasa sa pagkatao, pero napareha ta nagpuyo ta niining lawas nun ug ini makasasala nga lawas. You know your own struggles. Naatay na kaugalingon nga mga problema nga atong gisagubang. You know your own failures. Naatay daghang mga kapakyasan. You know your own bad things. Kabalo kita unsay mga dautan nga nahimo nato tubangan sa Dios. But Paul starts Romans 8 with the nice words. Apan si Pablo mga igsoon na siya gisulat nga nindot kaayo diri sa Roma kapitulo 8. There is therefore now Ingon din niya ang pulong sa Dios tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. will not walk according to the flesh. Kay ang We do not walk according to the flesh. Romans 8. tungod niini karon dili na kita hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Yes. Will not walk according to the flesh. Nga wala na kita maglakaw sumala sa atong unodnon nga pagpakasala. But according to the Spirit. Kung naglakaw na kita diha pinaagi sa Espiritu sa Dios. And for this group of people Kung mao kini ang pagdasig karon alang kanatong tanan who know in the midst of my failures, nga taliwala sa atong mga sala, I will send you home. wingon ang Ginoo nga kita iyang tabangan nga makalahutay kita. With the words out of Revelation 21, Dinhi sa Pinadayag kapitulo 21, verse 5 and 6. versikulo 5 ngadto sa 6. Unya ang naglingkod sa trono miingon,
ibag-o ko na ang tanang butang mo sa isulat kini kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod kayon. Ug miingon siya kanako, natapos na ang tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan, ang iuhaw hatagan og tubig nga walay bayad nga gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Take these words in your heart and take from that living water. Ug mao kana akong pagdasig natong tanan ato kining kuptan kining mao nga pulong sa Dios. This man, son, Ug kining mao nga anak sa tao. I cannot explain him. Dili na ko siya mahulagway diha kaninyo. Only the Holy Spirit can do that in your heart. Ang balang espiritu lamang ang makahimo niya na diha sa inyong kasing-kasing. This morning I say to you, Apan ining buntaga nakigsulti ang Ginoo anak kanimo. do not fear. Ayaw kahadlok anak. Even I am a righteous judge. Tungod kay bisan ako sa kamatarong nga huwis. Even sometimes my word is sharp like a knife. Bisan tuod ang akong mga pulong sa makinikahait sa espada. Even I am the King of Kings. Nga bisan ako ang hari sa mga hari. Even I have all the wisdom of earth. Nga bisan ako ang pinakamaalam sa tanan. Do not fear. Ayaw kahadlok anak. But for who don't believe in Jesus Christ, Tungod kay ang tanan nga dili mutuo ni Kristo Jesus. there's another message. Adunay lain nga mensahe. And I need to tell it to you Kung gusto na ko kinahanglan nga ako isulti diha kanimo. as a messenger of this Son of Man. Ug ingon nga mensahero nining mao nga anak sa tawo. Then can you read for me 8, verse 8. So verse 7 is for the one who is in Christ. 21, Revelation 21. Verse 7 is for the one who is in Christ. Okay, kining bersikulo 7 sa Gipadayag kapitulo 21 alang kini sa mga nituo ni Kristo, sa mga naana ni Kristo. Bersikulo 7 nagiyon ang mudaog makadawat niini gikan kanako, ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Mao kanang saad sa Ginoo para sa mga nituo ni Kristo Jesus. It's for the one. Apan sa dili mutuo ni Kristo Jesus mao kini ang gisulti sa pulong sa Dios bersikulo 8. Apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makikhilawason, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbang mga Diyos-Diyos, o ang tanang bakakon itambog gayud sa linaw nga kalayo o asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Is it a hard message for you? Di ba mga igsoon sa kanak ka bugat kayo nga mensahe alang natong tanan? This is the honest message out of the Bible. Ug mao kini ang tinud-anay nga mensahe sa Dios nga angay natong pamalandungan. But today, Apan nining adlaw karong adlaw, if you are not covered by the blood of Jesus Christ, kung dili pa kasigurado sa imong kaluwasan, wala pa nimo madawat ang paghugas o pagtabon sa dugo ni Kristo Jesus sa imong kinabuhi. please don't leave this church. Palihog, ayaw biya, ayaw pauli, human ni ining mao nga pagsimba karong adlaw. Before you know that Jesus Christ, the Son of Man, is also your Savior. Kinahanglan na imong siguraduhon ang imong kaluwasan o imong madawat ang kaluwasan diha ni Kristo Jesus. And brothers and sisters, Mga kaigsuonan, brothers and sisters in Christ, mga kaigsuonan ako diha ni Kristo, that you're longing, and that you have a desire to have a meeting with Jesus, naba mo'y desire, ang inyo bang kasing-kasing karon gitandog sa Ginoo nga ganahan mo nga inyo pong mahimamat si Kristo Jesus sa inyong kinabuhi. and you know, when we open the Bible, then you have already a meeting with Him. Kung inyong ablihan ang Biblia o inyong basahon ang Biblia, sama lamang na inyo nang gihimamat ang Dios kay pulong ni niya. But sometimes the Lord will baptize you with His fire. Mao na nga kung
itugod sa Ginoo usahay makasinati pud ka nga ipatagamtam sa Ginoo ang bautismo sa iyang presensya sama sa kayo di sa inyong kinabuhi nga ma-feel ninyo, masinati ninyo ang presensya sa Dios. He will overflow you with His love. O nga muawas diya sa inyong kinabuhi o inyong masinati ang dakong gugma sa Dios. And Romans 5 verse 1 says Roma Kapitulo 5 versikulo 1 nag-ingon that faith is not by feeling. That if not, Romans 5 verse 1 says not. ang Roma 5 Kapitulo 1 nagsulti Says not that faith is by feeling or by some experience. ang pagtuo diay dili na siya ato masulti, dili na to masulti nga ato nang ibase sa ato ang gibati or sa atong eksperyensya. Romans 5 verse 1 said faith is just righteousness is just by faith, not by some experience, not by some feeling. Ang pagkamatarong di ay buti pasabot mga igsoon nga dili na pinagi sa imong gibatya or imong gisinati sa imong kasing-kasing kundi pinaagi na siya sa imong tinud na pagtuo sa Dios. So I hope that you understand good that righteousness is not by feeling. Understand that really good. Ug mao na nga gusto nako inyong masabtan nga ang pagkamatarong diha sa Dios wala magpasabot nga ato nang ibase kung unsay atong gibati kundi pinaagi na sa inyong pagtuo ngadto ni Kristo Jesus. Tinud-anay nga pagtuo. John is not righteous because he have a vision and he see this and he have a nice experience. Si Juan mga igsoon dili na to masulti nga matarong siya kay nakakita siya panan-awon nga nakakita siya sa Ginoo. Only by faith in Jesus Christ you are righteous. Pinaagi lamang sa inyong pagtuo diha ni Kristo Jesus nga kamo mamatarong. That's very important. Ug importante kayo na nga kamatuoran. Because when you want to have an experience with the Lord, Tungod kay kung gusto ka makasinati, maka-eksperyensya o kinabuhi diha sa Ginoo, and read the prophet Isaiah, kung atong basahon diha sa gisulat ni propeta Isaias Ezekiel, o diha ni propeta Ezekiel, Jeremiah, ni Jeremias, finally here, John. o dinhi karon atong ibasa sa gisulat ni Juan dinhi sa Pinalaya. They are fasting and praying Na ay pag-ampo, ay pagpuasa na aming buhaton. on a silent place, O dito sa minaw nga lugar, dito sa minaw nga dapit. not in the midst of a big podium. Dili dito sa dako nga atubangan sa pulpito sama niini. Not on a big conference, Diha sa dako nga tigumanan. not on a big, that you are the man who is the one who blessed. Dili dito sa lugar nga ikaw ang tao nga murag ikay halandon dito. In the silence, Diha sa kamingaw o sa kahilom, in your own prayer time, diha sa imong kaugalingon nga pag-ampo, maybe in a small room here in the neighborhood. tingali diha sa kamay nga lawak, diri sa atong lugar, diha sa imong gipuy-an. There you can have that meeting with the Lord. Dinha imong mabuhat ang imong pagpakighimamat sa Ginoo. And I hope you will have this desire. Kung hinaot nga naamo nining mao nga pagbati diha sa inyong kinabuhi, To have a meeting with Him. nga makighimamat mo sa Ginoo. Because seek the Lord. Pangita ang Ginoo samtang naapay kahigayunan. And I'm sure that early or late, the Lord will give you. Sigurado ko nga karon o tingali sumabot nga adlaw, imo gyud mahimamat ang Ginoo kung imo kanang buhaton mangita kas Ginoo. He will give you what you need. Ihatag sa Dios kung unsa ang imong gikinahanglan. Let's take a moment of silence. Kung mao na kana nga karon ato ang pamalandungan ang atong nadungog karon nga mensahe o diha sa kahilo mamalandong kita. And I Unya mag-ampo ka.
Oh Lord, you are so beautiful. Lord, sometimes we have this longing to have a meeting with you. And sometimes our sin, our struggles, our daily life is between you and me, and between you and us. But Lord, give us a heart to seek you in silence. Lord, I pray for all these people here in Cebu City, especially here in the church, that you are in the midst of the church. You came down to the earth to meet sinners. And everyone who wants to have this living water, come to Christ and drink, so that you are never be thirsty anymore. And Lord, you know the circumstances of all of these people here. You know our hearts. Lord, forgive our sin. Lord, fill us our heart with your Holy Spirit. Please, Lord, give it only by grace through your name, in Jesus' name. Amen.